po natin were planted by others, no, sa iba't ibang panahon ng buhay po natin. Kaya pagka sinabing naitanim, no, hindi ibig sabihin tayo ang naglagay, tayo ang nagtanim. May mga tao, mga salita, mga karanasan, even yung environment po natin na nagde-deposit ng ideas sa atin. And they help shape, no? Doon po na shape, na i-influence and sometimes even build the way we think, no? Kung paano kang mag-isip ngayon, dahil may mga tao, mga salita, karanasan, yung ating pong environment ay siyang nakapag-deposit ng ideas sa ating pong isip, no? Nakadagdag po yun. Kaya marahil nung bata pa tayo, na-expose na tayo sa ganitong klaseng kaisipan, kaya lumaki tayo na naririnig natin yung ganon, nakikita natin at inabsorb natin. Hanggang sa hindi na lang siya idea, kundi nagiging paniniwala na ng isang tao. And eventually, those beliefs turn into nagiging lifestyle. The way we respond, decide, and the way we live. Kaya kung iisipin mo, yung isip natin ay hindi lang produkto ng sarili natin. Meron pong kontribusyon, may contribution din, no po, meron din pong contribution ang ibang tao. And yung ibang contribution, pwedeng positibo, pwede ring negatibo. Kaya may mga bagay na nakatulong, no? Pero meron ding kailangang i-unlearn. So that's why the real battle is in the mind. Dahil matagal na itong nandoon. It is deeply rooted na ito po'y tahimik na ini-impluwensyahan. Hinuhubog tayo ng direksyon, yung ating direksyon, na kahit hindi natin ito nare-realize. But the good news is this, no? Kung may mga bagay na naitanim na hindi tama, pwede rin itong palitan. And the mind can be renewed. And when the mind is renewed, life begins to change and transform. So yun po, no? May mga naiambag ang ibang tao, sitwasyon natin sa ating pong mga isip at kaisipan. So now let's deal with this, no? Anuhin natin po ito, no? Tayo po ay mag-aaral with this doctrinally and practically. Mag-aaral po tayo parehas, no po. Hindi lang natin aaralin kung ano ang tama ayon sa salita, kundi kung paano ito i-apply sa totoong buhay po natin. Kaya ang question sa atin, ano ba yung mga galing doon sa labas, no? The greatest battlefield of the believer is not outside. It is the mind. So yun po, no, ang greatest battlefield of the believer, wala po sa labas, nasa isip po ng tao. Kaya ito po yung kailangan nating maintindihan, and these are influences ng mga salitang ibang tao, mga past experience natin, culture natin, environment natin. At maging mga kwentong paulit-ulit na narinig natin over time sa buhay po natin, lahat ng ito meron pong capacity to enter the mind and shape the way we think. Kaya ang point po dito, no, the real battle is not hindi outside. Kaya nga, hindi outside. It is the mind. Kaya ang nalaban, hindi po yung demonyo. O hindi tayo nakikipaglaban sa demonyo. Dahil ang demonyo po ay matagal ng talunan. At wala na po siyang power sa mga mananampalataya. Nya lang, dahil tayo po ay merong mind, no, na born again po sa ating kasi is yung ating spirit, hindi kasama po yung ating isip, kaya kailangan itong i-renew. At yung isip po na yan, diyan po nakakaroon po ng mga nakapaglalagay minsan din ang kaaway para tayo po ay mapaniwala sa mga maling katuruan. So dahil tayo po ay inaayos po natin yan, yung ating pong isip,
So, at yan po ang tunay na laban, nasa isip po natin. Lahat ng ating pong, battle 'no, ay nasa mind natin nagsisimula. Dahil yan po ay kuta, naging stronghold na po yan. Minsan kita niyo kahit mag-isa ka o may kasama ka, merong tumatakbo sa loob ng isip po natin. May mga thoughts na tuloy-tuloy na gumagawa, na napa-process, mga decision, mga emotions po natin at nagiging critical because whatever dominates your thinking will eventually nagma-manifest sa buhay po natin. Kaya, di ba sinabi nga sa Bible, kung ano yung iniisip niya, ay magiging ganun siya. So, if the thought pattern is unhealthy, of course, ang outcome po nito ay hindi rin healthy. So, nakakalungkot man, pero totoo. Kapag mali ang naitanim sa isip, mali rin ang nagiging bunga. So, wrong thinking produces wrong results. That's why, hindi sapat na basta alam lang ang tama. You have to renew the way you think because transformation doesn't start outside, it starts in the mind. So yun po, no? And when yung truth, no, kapag dumating yung katotohanan at nare-replace yung error, doon lang nagsisimula po yung tunay na pagbabago. So ibig sabihin yung error na palitan po ng katotohanan, so doon po nagkakaroon po ng yung transformed life na binabanggit. Ang sabi ko nga, the real issue many believers think, ito po, no, if a bad thought comes, it means something is wrong with me. No, parang totoo to minsan, no, sa mga sa tao, no, lalo sa mananampalataya. Na maraming mananampalataya nagkakaroon ng maling interpretation na kapag may masama o hindi ka nais-nais na nasa isip nila, na biglang pumapasok sa isip nila, iniisip kaagad nila na para bang masama na sila bilang tao, na kulang na sila sa pananampalataya, o kaya merong spiritual problem agad sila, no? Yung parang pagka nagkaroon ka ng maling kaisipan, minsan parang pakiramdam mo, kulang pa yata ako sa pananampalataya eh. So, hindi po, no, yung point po ng statement po na yan, ay hindi lahat po ng pumapasok na masamang isip ay nangangahulugang iyon ay tunay mong pagkatao. So, hindi dahil may naisip kang mali, may naisip kang buhay na ipamuhay mo, naging, lalo na kung ikaw ay believer, no? Ikaw ay hindi pwedeng dahil yung iniisip mong yon na mali ay magiging identity mo. No, hindi ka kulang sa pananampalataya, no? Hindi ka naman masamang tao at hindi rin na meron kang problema spiritual. So hindi lahat ng pumapasok na masamang isip nangangahulugang iyon ay tunay mong pagkatao. So ang tinutukoy po dito yung distinction po na kung saan yung kusang pumapasok mong idea at versus yung kung sino ka talaga at ano ang pinaniniwalaan mo. Kasi ang ating pong identity, again, ulitin po natin, kapag believer ka, ito po ay established. Kung ano ang design sa iyo ng Panginoon, kung ano ang address sa iyo ng Panginoon, kung ano ang sinabi sa iyo ng Panginoon, ay mananatiling yun ka. Nga lang, yung mga wrong thoughts, hindi yun ang magiging basihan ng identity po natin. Kaya ang problema po ay hindi agad ikaw ang may mali kapag may masamang thought. Ang tunay na issue ay kung paano mo ito iintindihin at haharapin. Kaya ang correction ng idea na thoughts are not always identity. Madalas na po, nasa ating pong mga kaganapan sa isip po natin, but not definitions of who you are. So yun po, hindi ibig sabihin na nagkaroon ng maling, pinag-uusapan po natin about a believer na po. Hindi porket may naisip kang mali, ay masamang tao ka na. O mahina na yung pananampalataya mo, parang ganon. So hindi po yun. Again, ito nga po ay naitanim at pinaniwalaan. But a real identity, yun yung kailangan natin i-discover. Dahil hindi nagbabago yun sa harap po ng Panginoon. So thoughts can be introduced. Unang bagay, no, hindi dahil sa iyo, hindi dahil masama ka, dahil bakit yung thoughts can be introduced. No, nai-introduce po yung kaisipan.
ang maling kaisipan ay hindi po basta kusang lumitaw sa loob ng ating isip. Madalas ito ay ipinakikilala, na itanim o unti-unting naipaliwanag sa atin ng ibang tao at ng kapaligiran po natin. Kaya kapag sinabi po nating introduce, ito ay tumutukoy sa mga ideyang nanggagaling sa labas, mga suggestions, teachings, experience, yung mga paulit o kaya mga paulit-ulit po na pananaw na ipinamumulat sa atin hanggang sa ito ay unti-unting tinanggap ng isip natin. Kaya sa paglipas ng panahon, kung ano ang ating kinamulatan at paulit-ulit na naririnig o naranasan, iyon ang nagiging framework ng ating pag-iisip. Hanggang sa hindi na natin napapansin, ito na pala yung umuhubog sa ating paniniwala at sa paraan ng ating pamumuhay. And thoughts can be introduced po, no, na ipapakilala po sa ating pong kaisipan, yung mga maling kaisipan. And ano pa, that thoughts can be influenced. Ang mga kaisipan po ay madalas na ipapasok sa atin sa pamamagitan po ng relational influence. Lalo na mula sa mga taong matagal na nating nakakasama. No, dahil sila yung nagiging bahagi ng ating circle, sila yung kaibigan natin, sila yung kasama natin, o mga taong madalas nating makasalumuha. No, hindi maiwasan na may mga idea, pananaw o patterns of thinking na unti-unting bibigyan ng impluwensya. Nagkakaroon ng influence po sa atin. Kaya sa ganitong proseso, hindi natin namamalayan na tayo pala ay nahahawa na nung nagkakaroon na ng influence sa ating mind. Kaya sa kanilang mindset, no, positibo man o negatibo, halimbawa kung palagi tayong napapaligiran ng mga taong may negativity, yung madalas magreklamo, o kaya laging problema ang sentro ng buhay. Kapag ganun po ang nasa paligid natin sa paglipas ng panahon, hindi mo namamalayan, ito na rin yung nagiging parang default response ng ating isip. Kung paano na sila mag-response, nagiging ganun ka na rin. Dahil sa dami po ng tao ng ating nakasalimuha, sa loob ng mahabang panahon, marami pong kaisipan ang naipasa, naitanim, at naging bahagi ng ating pong eternal Philip system. Hanggang sa ang ilang dito po ay tinanggap na lamang natin na hindi natin kino-question bilang parang naging normal na bahagi ng ating pong pag-iisip at pamumuhay. So yun po, no? Yung thoughts can be introduced and thoughts can be influenced. Ano pa? Ito po ang isang bagay. No? Thoughts can be learned through wrong doctrine. So may mga kaisipan din sa buhay po natin na hindi lang nanggagaling po sa karanasan, hindi lang nanggagaling sa impluwensya ng tao, nanggagaling din po ito sa maling aral o distorted understanding ng katotohanan. At dito po walang exempted. Maging ako, lahat tayo dumaan o maaaring dumaan sa ganitong proseso. Kasama po ako doon. Hindi ko ina-accept yung sarili ko. Para mabago po ito, hindi sapat yung simpleng awareness lang. Kailangan yung continuous learning sa ilalim po ng doctrine of Christ. So para mapalitan po yun, hindi lang yung ngayon alam mo na, aware ka na. Like for example, sa identity mo, alam mo na identity mo. Dapat ito po ay continuous learning sa ilalim po ng doctrine of Christ. So dito po pumapasok yung process ng pagdidismantle o pagdemolish ng mga maling patterns of thinking na matagal na po na-establish sa isip natin. At ito po ay naging stronghold na. At sa punto pong ito, sa part po na yan, dito nagiging sensitive ang usapin. Bakit? Dahil marami pong mananampalataya, maging ilang leaders, pastors, ang nagiging resistant kapag nakokorek ang kanilang nakasanayang aral. So may tendency na mag-react, mag-alma, hindi dahil sa kawalan po ng katotohanan, kundi dahil sa challenge sa kanilang existing framework of belief. Kasi yung isip po natin, na mga wrong minsan, may mga natutunan po tayo na maling katuruan.
no po, na kapag ka naririnig natin ngayon yung truth, yung maling katuruan po na yun ay nagre-react sa mind po ng isang mananampalataya. Dahil nacha-challenge po, ibig sabihin, yung maling kanya pong kinamulatan, pinaniwalaan, kapag dumarating po ang truth, kumbaga parang nacha-challenge yung wrong beliefs na yon, kaya nagkakaroon po ng resistance. Nagkakaroon po ng reaction na kung saan ay merong pag-alma, no? Ibig sabihin, parang halimbawa na po sa mga tao po sa mga lugar na kung saan dinidemolish yung kanilang area, kanilang tahanan, kapagka may mga gano'n pong demolition na nangyayari, hindi naman po yung mga taong nakatira doon ay panonoorin lang sila at ah, tatanggapin nilang nila, no? Kaya nga meron pong nangyayari, no, na nagkakaroon po na yung mga tao po yun ay resistant, no, umaalma sila. Kaya to the point na nakikipaglaban po sila, no, ibinibigay nila yung buhay po nila para lang hindi mangyari po yung bagay na paggiba sa kanilang kinalalagyan o kanilang kinalakihan o kinamulatan. So same thing din po sa thoughts natin na po, dahil ito po yung strongholds na po. Kaya meron pong normal yon, no? May mga ganon na nagre-react, may alma dahil ito po ay meron pong natatamaan doon sa kaisipan. Kaya mahalaga ang tamang pag-unawa sa scripture. Na particularly na doon sa 2 Timothy 3:16, na kung saan nga sinabi na all scripture ay tumutukoy sa kabuuan. Pag sinabing all scripture, tumutukoy sa kabuuan ng kapahayagan ng Diyos na may layunin. Kabilang po doon yung doctrine, reproof, connection, at training in righteousness. Kaya yung all doon, yung binabanggit po doon, no, lahat ng kasulatan, hindi ibig sabihin po na noon yung everything na without distinction. Hindi po everything. Yung tinatungkol pong all doon, meron pong pinatutungkulan po yon. No po, meron pong specific na pinatutungkulan yung all scripture. Hindi po yung patungkol sa lahat, no, na everything without distinction, kundi contextual completeness na po doon, yung purpose niya na meron pong maunawaan sa kabuuan po ng passage na hindi po ito hindi po yun nakahiwalay o hindi yun isolated reading. Kaya dito pumapasok po yung kahalagahan po ng contextual. Na po, pagka tayo po ay nag-iinterpretasyon, yung pagbabasa ng talata hindi hiwalay, kundi kasama po yung mga nauna at kasunod. So malalaman po natin kung ano yung pinatutungkulan ng all doon, no? Pag binasa po natin yung lahat, no? From doon sa taas na mga talata hanggang sa mga sumunod na talata, yung sa verse po na yan, ang pinatutungkulan po diyan is yung mga wrong teaching, wrong beliefs. Yun po yun. Kaya kailangan doon, sabi doon, kailangan doctrines po kasi yan ma-refute, yung correction, yung training in righteousness. So kailangan para ma-refute yan, alam mo yung truth. Para ma-correct yan, alam mo rin yung truth. Para magkaroon ma-train in righteousness, alam mo yung truth. Sino ang truth? Si Jesus. So kaya yun. All scripture po is concerning to Jesus. Yung aral, doctrine. Pag sinabi pong doctrine, teaching about Christ, knowledge of Christ. So yun po yun. Kaya napakahalaga po, no, ng pag tayo po ay mag-interpret po ng verse, wag lang natin piliin yung talata. At tapos maglalagay tayo ng ating pong interpretasyon na hindi connected doon po sa context na pinag-uusapan po doon. Kaya sa huli, yung tunay pong layunin, pagka ganun, ay hindi lamang po ito information change, kundi transformation ng belief system. Kaya ang tanging matibay na paraan para ma-demolish yung mga maling doctrine ay yung patuloy po na exposure at submission sa doctrine of Christ, na kung saan ang katotohanan mismo ang nagre-realign ng isip po at paniniwala. 2 Corinthians chapter 10 verse 5, sabi naman, casting down imaginations and bringing every thought into captivity to the obedience of Christ.
Sa Tagalog po, ang sabi pong gano'n, na siyang gumigiba ng mga maling haka at ang bawat bagay na matayog na nagmamataas laban saan? Sa karunungan ng Diyos. At bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. May sinasabi po sa talatang ito na malinaw na meron pong kaisipan na kailangang gibain. Na siyang gumigiba ng mga maling haka. Meron pong kailangang gibain or demolish. No, hindi dahil lahat ng isip, hindi dahil lahat ng isip ay mali, kundi may mga stronghold na nabuo sa loob ng isip sa paglipas po ng panahon. Kaya ano ang dapat gibain? Ang sabi po diyan sa talata, na siyang gumigiba ng mga maling haka. Haka-haka. Pag sinabi pong haka, ito yung parang assumption. Yung parang sa pananaw ko, yan, yung mga ganyan pong salita na para sa akin, ganito yan. So yun po ay haka. Ibig sabihin, hindi siya rooted doon po sa truth ng scripture. Kaya may mga maling haka-haka or assumption. Ano pa yung mga haka na yan? Ito po yung ito yung mga distorted beliefs na hindi nakaayon sa mga katotohanan kay Kristo. Na ang tinutukoy po dito ay mga kaisipang naipakilala sa atin ng maling aral. Kaya nagkaroon po ng haka-haka dahil naipakilala po yung mga maling aral na influence ng mga environment at karanasan. Kaya ito po yung naging default thinking dahil matagal nang pinaniwalaan. Kaya kapag ang isipan po ay matagal nang nananatili, nagiging stronghold ito. Isang matibay na kuta, mental fortress na mahirap galawin dahil itinuturing na itong totoo kahit na ito'y haka-haka lamang. Ano po? So, yun ibig sa mga mananampalataya, lalo na, ito po ay patungkol po sa mga mananampalataya. Ito pong talata pong ito. Dahil bakit? May mga maling na itanim na haka-haka lang, pero parang naging totoo. Kapag ito po ay distorted doon sa katotohanan kung sino si Kristo, ito po ay haka-haka lamang po ng isang tao. So, yun po kapag ang isang kaisipan ay matagal na nanatili, yun nagiging stronghold na yun. Kaya kailangan itong gibain. Ngayon, ano ang gamit para sa paggiba? Ang sabi pong ganyan ay yung doon sa balikan po natin yung verse na sabi. Ang sabi po ay yon, ano ang kailangan gamitin? Yung obedience of Christ. Pag sinabi pong obedience of Christ, o kaya ito yung pagtalima kay Kristo. Ito po ay ano ba yung obedience of Christ? Ito po yung gospel mismo. Ano yung gospel? Ang katotohanan na ginawa ni Kristo, ang kanyang finished work, at ang kapahayagan ng kanyang katotohanan. Ang ibig sabihin po, ang hindi totoo ay hindi ginagapi na opinyon, karanasan o tradisyon, kundi katotohanan ni Kristo ang pinahayag, yung gospel. So hindi pwedeng ipang-validate yung karanasan. Ano po? Bakit? Kasi may mga haka-haka ang mananampalataya, assumption. Kaya lagi nating sinasabi, ang pang-validate po natin is yung ito ba ay naka-align sa word. Pag ito po ay outside doon sa katotohanan ng word, ng scripture about Christ, hindi malamang. Talagang ito po ay assumption lamang at haka-haka. So, kaya marami pong mga mananampalataya na pinaniwalaan na kahit na ito po ay outside doon sa truth about Christ. Nagiging kahit na hindi mali na yung distorted na yung Kristo na kung saan pinaniniwalaan. So, yun po kaya kailangan po nating kaya kailangan po siyang gibain. Dahil yung mga haka-haka na ito ay hindi simpleng ideas lang. Nagiging kuta na po ito ng pag-iisip.
At kapag naging stronghold na, nahuhubog na po yung paniniwala, yung desisyon, yung identity at buong pamumuhay. Kaya ang mga taong kaya ang mga ito po ay nagmumukhang totoo dahil matagal na. Pero hindi ibig sabihin ay tama na at dito hindi ibig sabihin mukhang totoo, ito ay tama na. Dito po pumapasok yung isang mahalagang punto. No, sabi pong gano'n, ang mga maling haka at ang mga bawat bagay na matayog na nagmamataas. No, yung matayog na sinasabi sa talata ay tumutukoy po sa pagmamataas ng maling aral. Yung mga kaisipang itinataas ang sarili laban sa karunungan daw ng Diyos. No, yung parang mas matibay yung kanyang experience kaysa doon sa karunungan po ng Panginoon. Sino po ba yung karunungan po ng Panginoon? Pag sinabi pong karunungan ng Panginoon, ano po ba ito? Yung karunungan po ng Panginoon is about knowledge of Christ. Si Kristo po. Kaya pag sinabing may experience ka na nangyari, pero ito po ay laban naman po doon sa karunungan ng Diyos about sa knowledge of Christ, so yan po ay nagiging matayog. Minsan na matayog na nagmamataas. Ito yung mga parang, hindi, yung parang ito yung mga tao na kung saan, ang tagal na namin ginagawa ito eh. Ang tagal na namin itong naging buhay namin eh. So ito, lalo na sa mga mananampalataya, ano po, yung mga wrong beliefs. Eh, ang tagal na namin ito eh, may mga resulta naman, may mga nangyayari. Okay, no po, ganun ho. Pero tandaan po natin, ang pang-validate po ng katotohanan ay hindi yung resulta, kundi kung sino yung truth. Walang iba kundi si Kristo. No, tandaan niyo po sa Bible, no? May mga nagsabi na Panginoon, nagpalayas naman kami ng mga demonyo, naglayasan naman. Nagpagaling naman kami, nagsigaling naman. So ito pong mga to, hindi po mga Christian 'yan. Mga unbeliever po 'yan. Pero may resulta sila. No, ibig sabihin po, may mga paniniwala tayo na pwedeng magkaroon ng resulta kahit ito po ay outside doon sa truth about knowledge of Christ. Kaya hindi ibig sabihin may result, pero kung ito po ay laban sa karunungan ng Diyos, ito'y totoo na. Hindi po, ang pang-validate po natin is sino yung truth, kundi si Christ. Lagi natin babalikan po yon. At ito yung sinasabi natin na dito nagkakaroon po ng battle. No, dahil ito'y naging nature na nila, naging ministry na nila, no po, na kahit na marami pang nangyari, marami pang naging resulta, kapag yan po ay lumabas, laban na yan sa karunungan ng Diyos, yan po ay haka-haka at nagiging matayog ng mapagmataas. Yung parang, ito nga ginawa namin, bakit nangyari yon? Bakit naging totoo? Bakit may resulta? Again, no, kahit unbeliever po ay pwede magkaroon ng result. No po? Dahil, bakit? No? Pwede mangyari po yon. Pero ang katotohanan, pang-validate po natin, hindi yung naging resulta ng pinaniniwalaan mo, kundi yung alin, yung pinaniniwalaan mo, i-validate natin sa truth, si Kristo. Kaya doon po nagkakaroon ng pag-alma. Yun, no? Doon nagkakaroon po ng reaction. Doon po nagkakaroon ng parang nagiging resistant yung isang mananampalataya. So hindi po karanasan ang final authority. Hindi rin tradisyon ang standard, lalo na, no? Yan din naman ang parang ganito, no? Yan din naman ang ginagawa ng ibang mga mananampalataya. Lalo na kapag kahit na ang pastor ay sobrang sikat, parang kahit na outside na doon sa truth about Christ, dahil sikat yung pastor, dahil kilala yung pastor, dahil malago yung ministry, paniniwalaan na. So doon tayo na-hook minsan. Nagiging validation natin, yung sila nga, ang dami nga, nag-result nga ng ganito eh. So parang hindi resulta, kundi si Kristo lagi. So si Kristo lagi po ang ating po salita ng Diyos na ipinahayag kay Kristo ang pamantayan. Sabi ganoon, ano daw po, yung mga biyag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo.
No, doon po, obedience in Christ. Kaya ang karunungan ng Diyos, hindi lang yun yung konsepto, hindi lang ito konsepto. Ito si Kristo mismo. Kaya anumang kaisipan, laban sa Kanya, kailangan pong gibain. At dito nagiging crucial po yung posture po ng puso ng mananampalataya. Dahil kung walang willingness, humility, hindi po maaalis po yung mga stronghold. Pero kapag ang isang mananampalataya ay may submission sa katotohanan, doon po nagsisimula yung tunay pong, doon niya nakikita yung liberation ng isip. Kaya sa huli, ang goal po natin ay hindi yung correct lang yung thinking, kundi yung mind fully aligned to Christ and His truth. So ako rin po, no, ay marami rin po ako noong pinaniwalaan na dahil na ituro sa akin, isang bagay po na sinasabi na kapag tayo po ay nawala na sa mundo pong ito, tayo haharap sa Panginoon at lahat ng ating ginawa mula pagkabata, naka-record po. Now, at panonoorin natin sa kalangitan. So matagal na panahon kong pinaniwalaan po 'yon. Lahat ng ginawa mong lihim o hayag ay panonoorin daw po sa kalangitan. So lahat 'yon ay yung bagay po na pinaniwalaan ko. Pero kung iba-validate po natin sa truth, haka-haka lang po 'yon. Ibig sabihin, assumption. Bakit po assumption? Kasi nga, kay Christ, no? Ang sinumang na kay Kristo, wala nang condemnation. Anong sense? Meron bang malaking screen sa kalangitan? Yung para panoorin natin, yung meron bang big screen doon? Kasi ganoon ang sabi, no? May malaking screen na panonoorin at doon mo makikita yung buhay mo. So yun po ay haka-haka na pinaniwalaan ko. Pero nung dumating ang truth, no, validated by the word of God, na sabi ng Panginoong, sabi ng talata, no po, na ang sino mang pinatawad ni Kristo ay siyang nilimot na ang kanyang kasalanan. So pag sinabing nilimot na, hindi na ipapaalala pa doon, no? Nilimot na, binura na dahil pinatawad na po tayo. So yun po, nababalidate po siya ng truth. No, na pinatawad na, bakit paniniwalaan natin na makikita natin yung ating, kahit yung mga kasalanan natin. So hindi po ganon. Okay po? So example lang po 'yon, no? Marami at even now siguro may mga naiisip kayo ngayon pero i-validate niyo po doon sa truth kay Kristo lamang, obedience, no, obedience in Christ, no po. Pagtalima kay Kristo. So nakita niyo po, no? Did you see that? Yung thoughts can be examined, thoughts can be rejected, and thoughts can be controlled. So doon po natin na nakikita, no, nakita po natin yung bagay po na yun. Na ang isip natin ay pwede pa lang ma-examine. Anong ibig sabihin po ng examine, suriin. Ito ay dapat pong sumailalim sa discernment at evaluation. Kaya nga po, no, kung mapapansin niyo ang kauna-unahang gift, number 1 gift na ibinigay po na meron po sa mga mananampalataya is yung discernment. Bakit discernment? Para ginagamit po ito para malaman po natin kung ito po ay outside, ito po ay real Christ o distorted Christ. Ito pa ay real gospel o distorted gospel. Ito ba ay totoo o hindi? So kaya yung bawat isip po natin ay dapat sinusuri, no? Kung ito ba ay aligned sa katotohanan. At ang objective standard ng pagsusuri ay ang salita ng Panginoong Jesucristo. Hindi yung personal opinion, hindi yung karanasan, again, hindi yung cultural assumption. So hindi po 'yon, hindi yung naranasan mo, hindi yung opinion mo, hindi rin yung opinion ng tao sa iyo, na opinion ng ibang tao. Hindi rin dahil ang nagsabi ay kilalang tao, hindi rin ang nagsabi ay dahil malago ang ministry. So lagi ang pambalidate po natin ay ang salita ng Panginoong Jesucristo. No, yun po yung ating pong pagsusuri. And thoughts, no, of course, na-examine mo na, nalaman mo na ngayon kung ano yun kay Kristo, ito yung totoo o hindi. Nung nakita mo na ngayon, that thoughts can be rejected. No, hindi lang natatapos sa na-examine mo. Pagkatapos meron ng pagsusuri,
Kung ang isang kaisipan ay napatunayang hindi tugma sa katotohanan, halimbawa may pinaniniwalaan tayo na hindi pala tugma sa katotohanan. So hindi lang yung nalaman mong hindi tugma. No, ang dapat ito ay hindi lamang yung kinonsider mo, kundi consciously dinidisallowed mo, nire-reject mo. So hindi lahat ng mental input ay dapat maging belief system. Ang discernment ay nagreresulta po ng intentional ng disqualification ng error. Pag na-examine na natin na ito yung outside the truth, eh hindi lang dahil alam mo, kailangan i-reject mo, i-disqualify mo. And thoughts can be controlled sa patuloy po na pag-ayon sa katotohanan, sa na-examine na natin, ni-reject po natin. Kaya ang isip po ay hindi kinokontrol ng hindi ito kinokontrol ng mga namana lamang na paraan ng pag-isip. Sa halip, ito po ay unti-unting nagiging mas maayos, disiplinado, at pinapalalim sa katotohanan bilang gabay. Kaya ang resulta nito, hindi natin parang sinusupil yung kaisipan, kundi para mawala yung mga wrong beliefs, hindi yung parang inaano natin yung isip natin, kundi pagbabago po ng paraan sa pamamahala ng isip. No, kung dati pinaniwalaan mo, pwede mo na siyang examine, mai-reject at alisin. Kung saan ang isip ay natututong gumana na ayon sa kapangyarihan ng pamantayan ng katotohanan. So ganoon na nagiging ngayon, nagiging matalas na po, no? Kapag tayo po ay patuloy itong pag-aaral po natin, sa katagalan po na nabubuksan tayo sa mga bagay na 'to, nakikita natin na i-expose yung mga bagay na hindi kay Christ at yung kay Christ. So kasunod po nito nagiging matalas na po yung ating pong yung ating pong pang-discern. Ngayon madali mo nang malaman kung ang taong kausap mo, the way kung paano siya manalangin, kung paano siya mag-share, madali mong malaman kung siya ba ay yung kanyang kaisipan ay hindi renewed or nag-grow na siya sa knowledge of Christ. Tandaan niyo po, sabi sa Bible, after lahat tayo, ang nais ng Panginoon, lahat tayo ma-save. And after salvation, ang next, sabing ganon, is to grow in the knowledge of Christ. To grow in the knowledge of Christ. So after ma-save, after ng salvation, ang will ng Panginoon na tayo po ay mag-grow sa knowledge of Christ. So yun po ay napaka-importante noon kung maunawaan po natin. Hindi ito kagad yung tungkol doon sa yung mga maling bagay na ginagawa mo, yung mga maling bagay na sinasabi mo, hindi agad doon po, kundi about knowledge of Christ. Dahil kapag nabuksan ka doon, lumago ka sa knowledge of Christ, and the only thing para magkaroon po ng spiritual maturity is about yung teaching ng knowledge of Christ. Pag sinabi po knowledge of Christ, epignosis, yung precise, accurate, complete knowledge kung sino si Kristo, kung ano yung nature niya, ano yung character niya. Kapag lumabas po yung kung mayroon kang kaisipan na labas na sa nature, sa character ni Christ, at nakikita mo na yun, ibig sabihin nag-grow ka na sa knowledge of Christ. At doon po yung tinatawag na spiritual maturity. Hindi po ito yung sa dami ng ginagawa natin. Hindi ito kahit na sa ginagawa mo, lumawak yung ministry mo kapag hindi ka nag-grow sa knowledge of Christ. Hindi po validation din yung nangyayaring magandang bagay sa paningin mo na ikaw ay lumalago spiritual. Hindi yun dahil marami ka nang alam na verse, lumalago ka na. So, yun, ang tanging kaparaanan lang po ng paglago is yung knowledge of Christ, yung teaching of Christ. So, doon po, yung doctrine of Christ. So, doon po yung tanging kaparaanan to. So, thoughts can be controlled. Pwede mo nang makontrol kung saan ang isip mo natututo na itong mag-function ayon sa kapangyarihan at katotohanan ng pamantayan ni Kristo. At ang ibig sabihin po niyan, ay nawala. Ayun.
Ay nawala. Sige po, tuloy na po tayo. No, after po niya, no, that means you are not, hindi ikaw yung thoughts mo. You are the one who decides what stays. Na tayo po, meron tayong kapasidad na pumili kung alin yung pananatilihin natin sa kaisipan, mali ba or tama, kahit may mga itinuro na sa atin, kahit paulit-ulit na nating narinig o naranasan, hindi ito otomatikong nagiging katotohanan sa atin hanggat hindi natin ito tinatanggap. Kaya sa huli, no, ang responsibility ay nasa atin pa rin. May decision ka kung ano ang papayagan nating manatili sa isip natin at kung ano yung tatanggalin natin. Kaya kung ang isip ng isang kaisipan ay outside of Christ, hindi ito dapat basta pinahintulutang mag-ugat sa loob ng ating pag-iisip. So, yun po. And siguro hanggang doon na lang po muna yung ating pong topic. Itutuloy po natin sa next Thursday, no po, yung ating pong lesson, no. Ang sunod po diyan, where do wrong thought comes from, no. Itutuloy po natin ito. So yun po yung ating pong mga pinag-usapan, no, na may mga kaisipan po tayo na na-introduce, na-impluwensyahan, at ang higit sa lahat, naituro po ng mga maling aral ng katuruan na siya naging pinaniwalaan, tinanggap po natin, at naging stronghold na, naging kuta. Pag sabing stronghold, kuta na po yan. Kailangan pong gibain. Ano yung panggiba natin? Walang iba kundi yung katotohanan kay Kristo. So yung renewing of mind, no, ay talaga po itong labanan. And the real battle, no po, ay hindi po outside. Hindi natin kinakalaban ang demonyo outside, no po, kundi sa mind natin. At para ma-demolish yan, kailangan nating makita yung truth about Christ. So, yun po yung ating pong topic for tonight, no po, no? The renewing of mind, where the real battle is. So, doon po pumapasok ang tunay na labanan, na kahit na ang tao po o mananampalataya ay napakarami ng alam na salita ng Diyos, pero yung mga alam po na yon, kapag ipinaliwanag niya, ibang Kristo po yung naipapaliwanag, distorted na Christ, outside sa nature, outside sa character ng God. So yun po ay na-introduce din sa kanya na maling kaisipan. So tayo po manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa gabi pong ito at kami ay natuto sa iyong mga salita. Dalangin po namin, gaya ng mga napag-aralan po namin, Panginoon, nasa amin ang desisyon, Panginoon, kung ano yung pananatilihin namin. Yung tama or yung mga bagay na nakasanayan na namin. So sa inyo kami, Panginoon, nagtitiwala. Ang dalangin po namin, Panginoon, kami ay mabuhay lahat ayon sa katotohanan kay Kristo na siyang nais nyo at kalooban nyo sa amin, Panginoon, na lumago kami patungkol sa kaalaman kay Kristo Jesus. Kaya marami pong salamat, pinupuri ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan sa gabi ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat po, purihin po ang Panginoon.